Umaga na at lantad na ang hilakbot sa liwanag ng araw. Nagkalat ang mga katawan, may buhay pa, may patay na, naiwang mga biktima ng paglikas. Nakaupo si Jacob sa putikan, nakatitig lang sa harap. Kailangan niyang hanapin si Bluma. Iyon lang ang laman ng isip niya. Una, kailangan niyang bendahehan ang mga paa niya, kaya pumunta siya sa klinika. Anong nangyayari? Umungol ang isang lalaki habang binabalutan ni Jacob ng benda ang namamaganyang mga paa. Sabi ni Jacob, dumaan na naman at umalis ang mga Ruso. Tumakas na ang mga Aleman. May ilang daang bilanggo pa rito. Saan ka pupunta? Tanong ng lalaki. Hahanapin ko asawa at mga anak ko. Mga 2 milya mula Subcamp Diwalot 25, nagising si Ron Smith, isang Lance Corporal ng British Army mula sa malalim na tulog. Nahuli siya sa gitnang silangan, inilipat sa Italia at dinala sa Polonia. May paglikas ng mga bilanggo ng digmaan, pero iniwan si Ron para tapusin ang trabaho sa pabrika ng chemical. Pagkatapos, binomba ito ng sarili nilang panig at doon na siya nawalan ng malay nang bumagsak ang mga guho sa kanya. Walang nakitang Aleman si Ron pagpasok sa mess hall, kahit inaasahan niyang may sisigaw ng utos. Sa halip, tahimik ang sumalubong sa kanya. Nahanap niya ang kahon ng Red Cross, pinunit ang isa at agad kinain ang tinapay at jam. Pumunta siya sa Grass Square, kung saan pinapayagan ng mga Aleman ang mga prisoner of war mag-football tuwing linggo. Isang araw lang sila malaya sa trabaho, 12 oras kada araw, 6 na araw sa linggo sa pabrika ng chemical o pagbubuhat ng kargamento. Ang maling kilos ay humahantong sa pambubugbog. May mga lalaking di na nakatayo muli. Karamihan sa gwardya ay regular na sundalo ng Wehrmacht, hindi SS. Minsan silang malupit pero hindi sadista. Hindi pa, hanggang nagsimula ang pambobomba. Kapag tumunog ang sirena, ang mga Aleman ay nagiging mabagsik at takot. Matagal nang alam ni Ron na may masama sa pangunahing kampo araw-araw. Pumutok ang mga putok ng baril sa hangin. Lumulutang ang usok sa ibabaw ng mga alambre mula sa mga tsimeneya ng krematoryo, matamis na kemikal at nakakasulasok ang amoy ng kamatayan. Minsan nakikita niya ang mga sibilyang bilanggo sa pabrika ng kemikal o kaya'y naghuhukay ng mga trintsera. Mga lalaking gusgusin na nakasuot ng guhit basahan, mga bungo na balot ng maputlang balat, naglalakad gamit ang halos butong binti. Nagtrabaho siya ng ilang araw sa pabrika ng kemikal, minsan katabi ang isang pulakong Hudyo. Kinuha ng mga Nazi ang lahat sa kanya, isinakay siya sa tren at pinaghiwalay sa pamilya. Sinabi niya kay Ron na hindi na niya inasahang buhay pa ang mga ito. Unang beses din ni Ron makakita ng taong parang walang laman. Para sa mga Hudyo, wala nang kinabukasan, sabi niya. Ang natitira na lang ay mga alaala. Tumingin muli si Ron sa kampo, isinabit ang bag at lumakad palabas ng bukas na gate. Walang gwardiya, aso, langit-ngit lang ng niebe sa ilalim ng paa. Ilang daang yarda ang layo, narating niya ang malawak na bukirin at isang kanal na daan-daang talampakan ang haba, 10 talampakan ang lalim, puno ng magkakabuhol na bangkay, daan-daang libo, mga braso at binti na parang sirang manika. Dahan-dahang bumagsak ang niyebe, parang tinatabunan ang lagim. Napatingin siya, pigil ang hininga. Dahil may posibleng nakaligtas pa, nagsimulang maghanap si Ron. Nakikita ni Jacob ang mga Ruso na nakasakay sa kabayo, may hawak na Sten gun at tinitingnan ang dagat ng mga bangkay. Sa likod, may batang Polako na humihila ng baka sa lubid. Si Jacob at isang Aleman na bilanggong politikal ay nag-alaga ng may sakit at nagtayo ng malaking apoy gamit ang kahoy mula sa barong-barong. Sabi ng Aleman na bilanggong politikal, galit siya kay Hitler at kontrapasista, pero dahil Aleman siya, pinagdududahan pa rin siya ng iba. Mas maganda ang pagkain niya kaysa sa iba kaya malakas siya at mahusay magluto. Sina Jacob at iba pang lalaki ang pumatay at nagkatay ng baka. Sumigaw ang isang Ruso na babalik sila mamaya. Dahan-dahang kumakain ang mga lalaki, hinihila ang karne gamit ang kanilang mga daliri, may ilan na nagsusuka, ngunit natututo ang iba na maliliit na kagat lang ang kainin. Natatakot na baka tanggihan ng kanilang katawan kung masyadong marami agad. Nakita ni Jacob na may mga namatay dahil sa sobrang pagkain. Dumating ang isang Ingles na nagpakilalang si Ron, kasama ang 2 Polish na nurse. Tinitingnan niya ang payat na si Jacob at ang mga bangkay sa bakuran. Kitang-kita ang gulat at awa sa kanyang muka. Kahit saan ay may kamatayan, pero may pag-asa rin. Sa kabila ng compound, naglatag ng pansamantalang dormitoryo ang mga lokal na Polako at sundalo ng pulang hukbo gamit ang kumot, pagkain at timba ng mainit na tubig. Dahan-dahang hinuhugasan ng mga nurse ang mga sugatang lalaki, unang haplos na naranasan nila sa matagal na panahon. May isang lalaki ang napaiyak. Sa umaga, kalahati sa kanila patay na, pero ang malalakas ay umawit pa rin, paos at nanginginig sa di makapaniwala. Tapos na, malaya na sila. Kailan kakain si Jacob ng sapat? Tinanong niya ang Ingles. Naitala ang kwento niya sa ibang bansa. 18 buwan sa kampo. Naglaro ng football tuwing linggo.
May bugbog pero may regular na pagkain at mga sulat pa uwi. Naiinis si Jacob, kayang magpakita ng pagkatao ng mga Aleman sa iba. Pero tratuhin namang parang peste ang Hudyo o Slav dahil lang sa kanilang pinagmulan. Nang mabanggit ni Ron na nagtrabaho siya sa pabrika ng kemikal, napatingin si Jacob at sinabi niyang chemist sa Bluma ang asawa niya. Nagbago ang itsura ni Ron. Marupok ang mga lalaking ito. Pag-asa ay sandata, gamitin ng maingat, sabi niya kay Jacob. Nakilala niya ito sandali ilang buwan bago ang pambobomba ng Allied, pero hindi niya alam kung saan siya dinala o kung siya ay nabuhay pa. Nang huli niya itong makita, may lakas pa siya. Madalas kanyang ikwento, sabi ni Ron. Pumikit si Jacob, hindi siya makapagsalita. Tumayo si Ron, kailangan niyang umalis, pero nangangakong hahanapin ito para baka matuntun din ang mga bata. Kakausapin niya ang mga Ruso para hanapin ang mga Polako sa pabrika at magtanong. Babalik siya bukas ng umaga. Lumaban si Jacob, may luha, marahang tumango at halos naniwalang buhay pa ang pamilya niya. Jacob! Sigaw ni Elias mula sa kabilang bakuran. Paalis na noon si Ron at sandaling napahinto, nagulat sa kasiyahan ng lalaki. Sa isang lugar na puno ng mga bangkay, mas buhay ngayon si Elias kaysa noong nasa ilalim siya ng mga Aleman. Sa gitna ng kaguluhan, bumuo siya ng grupo ng mga bilanggo mula sa iba't ibang bansa na may dalang sako ng delata, prutas, karne, isda at mantika. Nilapitan ni Elias nang may yabang ang mga lalaki sa apoy. May maiaalok ba ako sa inyo? Tanong niya. Prutas, bitamina C. Jacob, palayasin mo ang sakit sa dugo mo, sabay pitik ng daliri. Gusto mo rin ba ng baril? Delikado maglakad dito, maraming partisano at walang armas. Walang sumagot. Kumusta naman si Bluma, ang maganda mong asawa? Nang aasar na tinanong ni Elias habang dumadaan ang mga bangkay sa stretcher. Hindi tumingin si Jacob. Alam niyang nang aasar si Elias. Hindi mapagkatiwalaan si Elias na umiling ng may pangungutya. Nagpatuloy siya at ang maliit na hukbo handang magkamal ng yaman sa bagong itim na merkado. Sinubukang tumayo ni Jacob pero muli siyang bumagsak dahil sa bigat ng nararamdaman. Pagkagising niya, nasa kama siya, sa isang kwartong hindi niya kilala. Biglang sumiklab ang takot sa kanya. Nagmamadaling lumapit ang isang nurse at sinubukang pakalmahin siya. Sinabi ng nurse na 2 araw na siyang walang malay at inilipat sa pansamantalang ospital. Kailangan niya si Ron. Tinangkang umupo, ngunit hindi gumalaw ang katawan niya. Sumakit ang mga paa at naramdaman niya ang init at kirot. Naririnig niya sa labas ang truck, yabag ng bota at sigaw ng utos, kaguluhan. May transportasyon na raw mula sa mga Ruso, sabi ng nurse, pero kailangan mo pa ng 2 linggo ng gamutan bago ka umalis. Bumalik si Ron sa kampo kinabukasan, ayon sa pangako niya, pero hindi niya nakita si Jacob sa barong-barong o sa klinika. Sumisigaw ng utos ang mga Ruso, isinasakay ang pinakamalalakas na bilanggo sa truck at dinadala sila sa istasyon ng tren. Sinubukan talagang kausapin ni Ron ang ilan sa mga batang iyon pero hindi sila nakakaintindi ng Ingles. Tinitigan siya ng mga iyon na parang multo. Isang Britong sundalo na tila wala sa lugar, saksi sa matagal na nilang kalupitan. Kailangang umalis siya ng Poland balang araw. Pero ngayon, delikado pang lumabas mag-isa. Walang nakakaalam ng nangyayari o namumuno. Pwede sanang tumawid siya sa Alemanya pero nangako siya kay Jacob at tutuparin niya ito. Isang Polish na inhinyero mula sa planta ng kemikal ang nagsabi sa kanya. Inilipat si Bluma sa ibang kampo, 3 pumilya ang layo, pinalakad siya papunta roon. Pinalaya na ito ng mga Ruso. Nagpasya si Ron na pupuntahan ito. Matapos ang 20 araw sa ospital, sina Jacob at iba pang nagpapagaling ay isinakay sa truck papuntang istasyon ng tren. Sinabihan silang dadalhin sila sa Krakow. Ang mga air raid at sunog ay nagbago sa lungsod at sa Poland na parang sementeryo. Umaapaw ang kalsada, nagbebenta ng kahit ano ang mga tao, laganap ang smuggler, magnanakaw at tulisan. Sa dilim, tila diretso sa lungsod, bumuhos ang mga kampo. Sinabihan si Jacob na hintayin ang tren papuntang pansamantalang kampo, ngunit wala siyang matutulugan habang naghihintay. Hindi ligtas humiga sa kalsada. May mga namamatay sa lamig gabi-gabi. Hindi ito kalayaan, kundi parang paghihintay sa kamatayan. Buti may field kitchen mula Polish Red Cross. Naupo siya kasama ang Griegong Hudyo at Italyano. Parehong nalaman ng 2 lalaki na may mga kampo para sa mga Griego at may mga kampo rin para sa mga Italyano. Mga lugar na maaaring ipadala sila. Pero si Jacob ay wala nang uuwi ang tahanan. Siya ay giniginaw, pagod at gutom. Suot pa rin ang guhit-guhit niyang uniforme. Ang Poland ay puno ng mga galit na Ruso at mga kinakabahang Aleman at hindi pa ligtas na subukang bumalik sa borsa, hindi pa ngayon. Biglang lumitaw si Elias na naka-Amerikana, sombrero at makintab na sapatos. Si Jacob, matagal ko ng kaibigan, ay sumipol sa kasama at inutusan itong dalhan siya ng damit para makapagpalit mula sa guhit-guhit na uniforme. Puro walang pag-asa ang paligid at tuwang-tuwa si Elias.
Sinabi niya kay Jacob na may mga milisyang sibilyan at sundalong Aleman sa labas na handang lumaban hanggang kamatayan. Mga Ruso na maaaring bumaril agad bago magtanong. Kakailanganin ni Jacob ng proteksyon at sa kabutihang palad, papunta si Elias sa Barsa at isasama niya si Jacob. Nalaman ni Jacob mula sa mapagkakatiwalaang tao na posibleng doon dinala si Bluma at alam niyang may kapalit ito. Laging may kapalit kay Elias ang lahat ng ginagawa niya, kaya ano ba talaga ang pakay niya? Tumingin si Jacob kay Elias at napansin ang unti-unting ngiti nito. Hindi nahanap ni Ron si Bluma sa kampo. Sa halip, sinalubong siya ng isang disyerto, mga hukay ng mga bangkay at mga krematoryo na hindi na nagawang gibain ng mga Nazi. Inaayos ng mga Ruso ang mga bilanggo batay sa nasyonalidad at isinasakay sa truck at tren. Karamihan sa bilanggo ay sobrang may sakit o traumatized kaya hindi alam ang gagawin. Libo-libong tao ang nasa kalsada, natutulog sa train stations, namamatay sa gubat dahil sa lamig at pilit umuuwi sa mga tahanang baka wala na. Nakilala ni Ron ang mga English na bilanggo ng digmaan na nag-alok ng perang Polish at pauwi sa England, ngunit tumanggi siya. Palaging laman ng isip niya ang lupaypay na mukha ni Jacob at kawalang pag-asa ni Bluma. Palagi siyang binabangungot ng mga bangkay. Pakiramdam niya hindi niya nagawa ang sapat para pigilan ang lagim. Sumama siya sa konboy ng pulang hukbo sa loob ng ilang panahon. Nadaanan nila ang tila isang landas ng mga patay. Libo-libo ang nagmarcha mula kampo, namamatay sa biyahe at iniiwang nakahandusay sa putikan. Ang mga nakaligtas sa marcha ay dinala sa ibang kampo para patayin pero naabutan muna ng mga Sobyet. Ginawang ospital at hintuan ang mga gusali magdamag. Sa loob, nakita ni Ron ang mga lalaki at babaeng nakatali sa kama. Bukas at tinahi ang katawan, tila iniwang mga biktima ng eksperimento sa gitna ng takot. Matinding takot ang nararanasan kahit saan tumingin. Sumilip siya sa labas, mga sundalo ng pulang hukbo ang nagpapaputok sa mga lalaki sa kagubatan. Nakita niyang may mga grupo ng sundalo na hinihila ang mga babae sa likod ng gumuhong pader. Walang pumipigil sa kanila. Sigurado ba? Malapit na siguro ang mga Briton at Amerikano sa mga kampo sa kanluran, pero hindi pa handa si Ron tumawid mag-isa sa bansa. Imbes nito, kinumbinsi niya ang isang opisyal ng Soviet na dalhin siya sa espesyal na kampong itinayo ng mga Ruso para sa SS, Gestapo at iba pang Nazi. Siguradong may nakakakilala kay Bluma doon dahil isa siyang kilalang siyentipiko na may pangalan. Sumabit siya sa truck at nakita ang isang mababang ranggo na SS Guardia sa barong-barong na tila naghihintay maipadala sa Siberia. Sa mukha ng lalaki, agad nalaman ni Ron ang totoo, isang biyahe iyong walang balikan. Oo, nag-aatubiling kinilala ng gwardiya si Bluma, marahil dahil sa banta. Sabi niya, mahalaga ang papel nito sa pabrika ng kemikal. Oo, alam niya kung nasaan siya, pero gusto niya ng kalayaan kung isasama niya si Ron. Alam din ni Ron na hinihingan siya ng lagay. Narinig niya ito, pero sumugal pa rin. Tumawag siya sa England mula Soviet Command Post at iniulat sa mga superior ang tungkol sa sikat na kemiko at asawa nito. Gintong propaganda, pwedeng magbigay ng lakas ng loob sa mga tao sa kanilang bansa. Sa kabila ng lahat, nakuha niyang palayain ang mga Aleman. Pumasok sina Elias, ang tatlo niyang armadong tauhan, at si Jacob sa natitirang Orsao. Halos wasak na ang buong lungsod, mahigit 85% nito ang nawasak. Ang mga distrito ay puno ng mga guho ng chimenea at silong at natabunan ng bundok ng ladrilyo at plaster ang mga kalsada. Walang tuwid, walang buo. Ang dating buhay na lungsod ng mga kafe at teatro, sementeryo na ngayon. Nagkalat ang mga sundalong Ruso, dumadaan ang mga tangke sa guho at dinudurog ang madaanan. Umuugong ang putok ng machine gun sa kalye, naglalakad ang lasing na sundalo ng Red Army. Hawak ang ninakaw na alak, tumatawang mababaw, wasak ng digmaan. Wala na ang bahay ni Jacob, nawasak na ito. Nakatingin siya sa guho, habang si Elias ay parang walang pakialam. Pumunta lang siya roon dahil nakiusap si Jacob. Binago ng 5 taong digmaan si Elias at naging nakakatakot siya. Kapag may nandadaya sa grupo niya, binabaril niya ito sa kalye na parang normal lang. Sanay na ang mga sundalong Ruso sa putukan kaya hindi na sila lumilingon. Nangako si Elias na muling pagsasamahin sina Jacob at ang asawa niya pero kailangan muna nilang dumaan sa ibang ruta. Ang ina ni Jacob ay taga-suporta ng sining at galing sa mayamang pamilya. Tulad ng ibang Hudyo, dinakip siya at dinala sa ghetto matapos sakupin ng mga Nazi. Hindi alam ni Jacob ang nangyari sa kanya. Dati, may maganda siyang townhouse sa Soliborz Prime Real Estate. Doon nagsimula ang ilang unang labanan sa borsa, ngunit hindi tulad ng ibang bahagi ng lungsod, nananatili pa rin ang Soliborz. Nasira ang mga villa nito, ngunit hindi tuluyang nawasak. Naglalakad sila sa parke at dumadaan sa mansyong may basag na bintana. May mga batang sundalong Ruso na tumatakbo palabas ng bahay, may sako sa likod at nahuhulog na kandilerya at painting mula sa itaas.
Naririnig ni Jacob ang mga sigaw at putok ng baril. May mga lalaking nakasombrero ng balahibo na sumisilip sa likod ng kurtinang pelus. Kita sa mukha nila ang pagkakasala. 5 lokal na lalaki ang nahirapang buhatin ang grand piano pababa ng hagdan. Hindi sila Ruso, kundi mga nangangalakal lang. Huminto si Jacob sa bahay na kanyang kinalakihan. Ang estatwa ng sumasayaw na kerubin. Nasa hardin pa rin ito, ngunit ang mga palumpong ay sobrang kapal na ngayon. Tauhan ni Elias ang unang pumasok at nagmasid kung may Ruso. Pinalaya sila ng Red Army, pero ngayon kanya-kanya muna sila. Wala na ang mga gamit sa bahay. Tinanggal ang mga chandelier, painting, upuan at mesa. Itinulak ni Elias si Jacob sa likod at itinuro ang hagdang papuntang basement. Tinanong ni Jacob kung paano siya kilala ni Elias. Ipinapaalala sa kanya na kilala ng SS sina Bluma, ang ina ni Jacob, at si Elias. May connection siya sa mga Aleman sa kampo. Una, plano ay kunin ang impormasyon sa banta ng paglipol, pero nagbago lahat nang bumagsak ang mga bomba. Alam ni Jacob ang gusto nila sa kahon sa silong. Doon itinago ng nanay niya ang karamihan sa mga alahas niya, pera at ilang mga bono at liham na ipinadala ng tatay ni Jacob sa kanya. Nang nasa laot ang tatay niya, napaluhod si Jacob sa harap ng ligtas na kahon. Ngayon ay may baril na nakatutok sa ulo niya. Naalala niya ang kombinasyon ng tatay niya, 25, 8, 20. Ang labanan sa Orsa, petsa ng pagkatalo ng Red Army sa Poland. Si Ron at ang Aleman ay nakakatanggap ng maraming kakaibang tingin habang nilalakbay nila ang mga lansangang winasak ng bomba papunta sa kampo, kung saan sinasabing matatagpuan nila si Bluma. Gusto ng Aleman ipaalam kay Ron na hindi siya sumang-ayon sa mga pagbitay. Sumunod lang siya sa utos, iniisip ni Ron. Maraming lalaki ang magsasabi ng ganito. Habang pumapasok sila sa kampo na idinisenyo para sa paglipol, nakahandusay ang mga katawan sa malalaking bunton, wasak-wasak. May ilang sundalo ng pulang hukbo, pero karamihan sa mga bilanggo ay wala na. Sinabi ng Aleman kay Ron na nasa ospital si Bluma noong huli siyang nandoon. Nakumbinsi ni Ron ang isang Rusong hindi marunong mag-Ingles na papasukin siya sa infirmary. Umiling ang Ruso na parang walang saysay, tapos kinawayan na lang siya sa harap ng kanyang mga mata habang sinusundan ang Aleman. Walang laman ang mga kama at umaalingasaw ang amoy ng pagkabulok. May mga mantsa ng likido ng pagkabulok, dugo, suka at dumi ang maruruming kumot. Walang laman, wala ng tao. Ipinapakita ng Rusong lalaki sa malaking gusaling bato sa mahabang linya ng crematoria furnace kung gaano kabilis ang huling mga araw. May mga nabubulok na bangkay na nakatambak. Habang binubuksan ni Ron ang pugon, nakita niya ang mga buto, piraso ng bungo, natunaw na taba at mantika sa ladrilyo. Ang espasyo sa dulo ay ginagamit sa pagdurog ng buto. Ang abo namang galing dito ay panambak sa latian at itinatapon sa ilog o lawa. Sa isang sulok, may tambak ng mahahalagang singsing. Malamang itinago ng mga biktima ang mga iyon, baka tinahi sa Amerikana o nilunok nila. Pinulot ni Ron ang mga singsing hanggang may nakita siyang may ukit sa loob. Jacob at Bluma, 1,931 inalis ni Jacob ang mga alahas at pera mula sa kahadiyero. Pumikit siya, iniisip ang pamilya. Patay na ba siya? Tanong niya kay Jacob. Ngumiti si Elias. Huwag kang mag-alala, makakasama mo rin sila. Itinaas ni Elias ang baril. Malalim ang hininga ni Jacob. May pumutok na baril sa basement. Bumagsak si Elias kay Jacob, 2 pang putok. Itinulak ni Jacob si Elias palayo, hilo at umaalingaw-ngaw ang tainga niya. Di alam kung saan galing ang putok ng baril. 2 tauhan ni Elias ang gumagapang sa sahig. Nagkalat ang dugo sa bato. Pagkatapos ay nakita niya sila. 5 batang lalaki na hindi mas matanda kaysa sa sarili niyang anak, payat, mailap ang mga mata, at nakalawit ang mga damit sa kanilang mga buto. Bawat isa ay may hawak na baril na masyadong malaki para sa kanila. Mahinang sabi ni Jacob, "Pulako ako." Isang batang lalaking walang ekspresyon, ang mukha ang bumaril sa kanya ng 2 beses sa dibdib. Sandali siyang tumitig sa mga mata ni Jacob na parang may pagtataka. Pinulot ng mga bata ang mahahalagang bagay at mabilis na naglaho sa hagdan. Napasinghap si Jacob habang dumadaloy ang dugo sa paligid niya. Ang putok ng baril sa labas ang huli niyang narinig. Nakita mo na ang nangyari matapos isara ang mga kampo ng Nazi. Pero may bilanggo na hindi na naghintay ng paglaya. Panoorin ang pagtakas sa Nazi death camp para makita ang mga hindi kapani-paniwalang kwento ng mga lumaban palabas. O i-click na lang ang video na ito.